Good morning! Hallelujah! Magandang umaga po sa araw ng, magandang tanghali po sa araw ng linggong ito. Muli po si Kuya Dolpho nyo na magbabahagi po sa inyo ng mabuting balita. Sapagkat ito po yung kailangan natin ng ating kaluluwa. Sabi nga po sa Matthew, kung di ako nagkakamali, sa Matthew 4, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Kristo. Kapagkat ito ang kailangan ng kaluluwa. Ang pagkain po ay para sa pisikal nating pangangatawan. Subalit ang nasa loob po ng ating katawan, yung buhay po, yung kaluluwa, yung soul natin, hindi po ito kumakain ng mga bagay na kinakain natin na may sustansya. Ito po ay spiritual ang kinakain niya na nanggagaling po rito sa banal na kasulatan o mabuting balita. Kaya, kung ikaw ay isang Kristiyano, sana alam mo po ito. Opo. Hindi tayo nabubuhay ng, although pwede kang mabuhay, ang iyon lamang, pwede kang mabuhay, na kumakain ka lang at aantayin mo lang yung kamatayan. Subalit, kung bakit meron tayong kaluluwa, may patutunguhan tayo. Dadalawa lang naman yung sinasabi ng Biblia. Ito yung impyerno at ang bagong kaharian ay pinapangako ng ating amang Diyos na banal. So, may pangako po ang ating amang Diyos na banal. Ang bagong kaharian na doon natin ipagpapatuloy ang ating buhay. Hallelujah. So, sa ngayon po, ang isi-sharing ko po sa inyo ay ito po yung pinangako ko, kaduktong po ng bautismo. Kasi ang isang Kristiyano, hindi lamang po sa pamamagitan ng tubig siya mababautismuhan. Ang tubig po kasi, ang kahulugan po ng tubig na pagbabautismo, ito po ay pag-aalis ng kasalanan. Paghuhugas po. Kaya nga po, doon sa Matthew 3, kung paano ang ating Panginoong Kristo ay nagpabautismo kay Juan Bautista, sapagkat ang sabi sa mabuting balita, yun ang dapat nating gawin, sapagkat yun ang kalooban ng kanyang amang Diyos na banal. Opo, subalit, hindi lamang po tayo magpapabautismo sa tubig. Babautismuhan din tayo. Ito yung pinakatatak talaga ng isang Kristiyano para siya ay maging matuwid, para siya ay lumaban sa kanyang pananampalataya habang nabubuhay siya rito sa mundo. Ano po ba ito? Ito ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, ito pa yung mababasa natin dito sa Gawa. Ang sabi po rito sa Gawa, ito po yung pagbabautismo ng Espiritu Santo. Kaya kung kayo ay nabautismo lang sa tubig at hindi kayo nakatanggap ng Espiritu Santo, useless po. Useless po ang inyong pagiging Kristiyano. Opo. Paliliwanag ko sa inyo kung paano nyo malalaman na kung kayo ay meron ng bautismo ng Espiritu Santo. Dahil sinasabi rito sa Biblia, ang Espiritu Santo, ito yung tatak bilang isang ikaw ay nakapaloob ka na sa ating Panginoong Kristo. Opo, ito po yung tatak, ang Espiritu Santo. Ito nga po, sa sulat ni kapatid na Lucas, kay Teopolo, ano sabi rito? Isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginagawa tinuturo ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Kasi ito pong si Lucas, bagamat hindi po ito apostol, hindi po siya apostol. Siya po ay hinirang lang ng Diyos na hinirang po siya. Siya po ay isang doktor, si Lucas po. Pero nakasama niyo po ng panahon na yon ang ating Panginoong Kristo. Opo. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol
na kanyang hinirang. Oh. Diba? So, binabanggit na rito, tinagubilinan niya ang kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos sa kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Nung siya'y nabuhay, sa loob ng 3 araw, umakyat po siya sa langit kaagad. Umakyat sa langit. Nung time ngayon, nang makita siya ni Mary Magdalene, ihipuin sana siya. Ang sabi ng ating wag, sapagkat hindi pa ako nakapapanik sa amang Diyos. Oh, hindi pa siya nakapapanik sa amang Diyos. Kumbaga, merong isang tungkulin na hindi muna siya po pwedeng mahipo ng kahit sino man. Siya muna ipapanik sa ating amang Diyos na banal. At pakapanik niya ron, siya ay muling bumaba. Ito, pagkatapos sa kanyang napakita sa kanila sa gayon na patunayang siya ay buhay. Napakita siya sa loob ng 40 araw at nagturo sa paghahari ng Diyos. Nagturo pa po siya doon sa 40 araw. Napakita siya at samantalang siya ay kasama pa nila sa kanya, tinagubilinan sila na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo na nagbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Napakalinaw po. Si Juan daw ay nagbabautismo sa tubig, ngunit ang pangako ng kanyang amang Diyos na banal ay babautismuhan yung mga taong napaloob na nananampalataya na sa salita ng Diyos ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Ito po yung dapat nyong unawain po, ha. Kasi marami po ngayon hindi po nakakaunawa nito. Meron nga na ito'y nung diniscuss ko nga po yung bautismo sa tubig, meron pong nagtanong sa akin na hindi po siya naniniwala na ang Panginoong Kristo ay nabautismuhan. Meron daw Panginoon na ang magbabautismo si Juan Bautista. Eh di pinakita ko sa kanya yung doon sa bersikulo na Mateo 3. Sabi ko, basahin mo 'yon, brother, para malaman mo kung sino ang nagpabautismo doon. Si Juan Bautista ba o ang Panginoong Kristo? Ibig nga ni Juan Bautista, sansalain. Ay ibig sabihin ng sansalain, ibig sana na huwag bautismuhan ang ating Panginoong Kristo dahil alam ng Juan Bautista na ang dumating na nagpapabautismo sa kanya ay anak ng Diyos. Ano nga sabi niya sa kanyang mga salita? Wala akong karapatan na magtanggal ng iyong pangyapak upang ikay pumarito. Sabi niyang ganun. Subalit, ano ang sabi ng Panginoon? Juan, ito ang kalooban ng aking amang Diyos na dapat nating gawin. Kaya, nabautismuhan ang ating Panginoong Kristo ni Juan Bautista. At doon nga, nangusap ang amang Diyos. Ano ang sabi ng amang Diyos? Siya ang inyong pakinggan sapagkat siya ang aking minamahal na aking bugtong na anak. Mga kapatid ko, hindi lamang po tayo sa tubig magpapabautismo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, mag-antay kayo sa Jerusalem. Ito yung mga disipulo at mga nakatanggap na ng pananampalataya o ng salita ng Diyos ng kapanahunan na yun. Ito pa yung mababasa nyo rito sa gawa. So, ano ang sabi rito? Uulitin ko. Nagbabautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nakaseparate po ito. Hindi po ito sabay na kayo bautismuhan at nabautismuhan na kayo sa Espiritu Santo. Hindi po. Nakasegregate po itong Espiritu Santo bago nyo po ito makuha. So mamaya tuturo ko sa inyo kung paano natin matatanggap itong Espiritu Santo at sino ang magbabautismo sa atin. Yun ang tanong. Dahil ito ay pangako ito ng amang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ito yung pangako sa inyo. Mag-antay kayo sa Jerusalem sapagkat babautismuhan kayo ng Espiritu Santo. Hallelujah! Ito po ay nangyari sa kapanahunan.
nung araw ng Pentecostes. Ano po ba itong Pentecostes? Itong tinatawag na Pentecostes, ito po yung pagpapasalamat. Ito po yung pinagdiriwang nila, pagpapasalamat doon sa mga tanim nila na na-harvest nila. Dumating po ito, itong Espiritu Santo. Ito po yung mababasa natin dito po sa gawarin po ito. Ito. Hallelujah. Dito rin po sa gawa. Ang sabi rito, ito po muna, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem. So, ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad, kapag kayo nakatanggap na ng Espiritu Santo, ay mayroong kapangyarihan yan. Kaya rito sa mga gawang ito, dito nagsimula ang sina Pedro, sina Santiago, sina Juan, na sila'y naging boldness, naging matapang sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang po yun, may kapangyarihan sila, nagpapalaya sila ng mga demonyo, bumubuhay din sila ng mga patay. Kung paano ang ginagawa ng ating Panginoong Kristo na narito pa siya sa lupa, ay nagagawa po nila sa pamamagitan po ng pagbibindisyon sa kanila ng Espiritu Santo na may kasamang kapangyarihan. Kaya napakahalaga po nito. Kaya nung araw na yon, hallelujah, ng araw ng Pentecostes ay dumating po ang isang hallelujah. Ito, nang sumapit ang araw ng, dito po sa Kapitulo 2 ng Gawa, nang dumating ang araw ng Pentecostes, nagkatipon sila lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot na malakas na hangin na puno ito sa bahay na kinaroroonan nila. Para po itong bagyo. Naririnig po nila, hagunot. Ang ibig sabihin ng hagunot, yung gumaganon, yung may sounds, yung hangin, hagunot. Kumbaga parang term ng ng Bisaya, hagunot. Wari mga dilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. So, talagang nakikita nila parang dilang apoy na lumalapag sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Noong time ng Pentecostes, dahil doon nangyari yung ipinangako ng ating amang Diyos sa mga hinirang niya at doon sa mga nakatanggap sa ating Panginoong Kristo. Kasi noong time na yun, bukod doon sa mga 12 hinirang niya, marami-rami na rin ang mga naniwala sa ating Panginoong Kristo. Marami-rami na rin. So, bagamat yung iba hindi naniniwala, pero meron na rin mga naniniwala. Sapagkat bakit? Kasi noong time na yun, kapag ikaw ay alam na ikaw ay follower ng ating Panginoong Kristo, ikaw po ay tutugisin ng mga Judaism. Itong mga naunang relihiyon na dinatnan ng ating Panginoong Kristo. So, kinakailangan po natin itong bautismo ng Espiritu Santo bago tayo maging Kristiyano. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang sabi nga po sa Efeso, kayo may naging bayan ng Diyos. Dito po sa Efeso, puntahan po natin yung Efeso. Hallelujah. Ano po ang sinasabi sa Efeso? Sa 1 ng Efeso. Kung ano po ba itong dali lang po kasi tinatangay ng hangin yung yung aking
yung talata ng ng pahina ng libro. Sinasabi po rito, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo nanalig sa Kanya matapos yung marinig at salita ng katotohanan. Ang binabanggit po rito itong mga nananampalataya na ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Nung ang ating Panginoong Kristo nung time na yon na siya'y nangangaral nang makarinig ito ng mabuting balita ay nagdulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ito yung tatak. Tatandaan nyo po kapag wala po tayong Espiritu Santo, hindi po natin masasabi sa ating sarili na tayo ay isang Kristiyano. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang sa kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. So, kapag wala ka nito, hindi mo po makakamtan ng kaligtasan. Kaya mali po yung sinasabi doon sa nagpo-post ng save is always save. Hindi po 'yun. Ito po. Sana po maunawaan natin ang Biblia. Marami pong mga nagpapahayag nitong Biblia, hindi po sila nakakaunawa. Alam niyo po, para maunawaan natin itong Biblia, magpakababa po tayo. Marami pong nagtuturo ng Biblia kung ano-ano ginagawa nila, mga referensya, kung ano mga binabasa nila, kumukuha sila ng referensya sa sanlibutan. Hindi niyo po pwedeng isama ang referensya ng sanlibutan sa patotoo ng Biblia. Anong sinasabi sa Biblia? Hindi po pwedeng magsama ang kabanalan at ang sanlibutan. Hallelujah! Maraming mga nagtuturo ngayon, mga pastor, mga ganon. Kukuha ng mga referensya sa sanlibutan, kung ano ng mga libro na iahambing sa Biblia. Ako po, ni kailanman, hindi ako gumamit ng referensya upang maging katotohanan. Ang ibig sabihin, kaya tayo gumagamit ng referensya dahil itong libro na ating ipinangangaral, ito hindi totoo. Hindi po ako ganon. Ito lang po ang aking binabasa, ang libro. Hindi na ako kumukuha na kung ano-anong referensya na para lang maging katotohanan ang isang libro na banal na ating ibinabahagi. Hallelujah! Marami pong ganyan mga pastor ngayon. Kaya mga tao nalilito kung ano ba talaga ang katotohanan. Hindi nakasusumpong na tunay na kaligtasan na sinasabi ng Biblia. Nagiging masyado po tayong marunong. Opo, may mga pasikot-sikot pa tayo. Napakadali namang ipaliwanag itong Biblia. Hindi na kinakailangan natin ng mga kung saan natin dinadala na napakahihirap unawain. Hallelujah! May mga ganyan church na hindi mo maintindihan kung ano yung pinapaliwanag. Kaya ako nagagalit. Dahil kaluluwa ng isang tao nakikinig sa inyo, dapat ayusin nyo ang pagdideliver o pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hallelujah! Hindi yung ano naman ginagawa natin na para bang nagiging answering question, pinahihirapan natin ang mga nakikinig sa atin. Ito ang tinuturo ko sa inyo na hindi lang basta pagbabautismo sa tubig ang kinakailangan bago ikaw ay matawag o makatanggap ka ng kaligtasan. Kinakailangan din natin na ang pangako ng Amang Diyos ay matanggap natin ang Espiritu Santo. Bakit kamo? Sapagkat ang Espiritu Santo ay isang maggagabay sa ating buhay upang maging matuwid tayo. Although ang tubig ay tinanggal ang kasalanan natin, na nagsisi tayo paghuhugas ng ating kasalanan. Hallelujah! Ganyan lang po ang pagpapaliwanag ng Biblia. Hindi na kung ano-anong ginagawa natin. Kaya minsan nakikinig ako sa mga nagtuturo kung saan dinadala ang pagtuturo. May mga referensya na ginagamit na hindi naman nasusubaybayan ng nakikinig. Tuloy yung nakikinig, walang ginagawa, kundi matulog. O kung ano-anong ginagawa. Alam nyo kung ang pagdideliver nyo, ang pagpapahayag nyo ng salita ng Diyos ay klaro sa mga nakikinig, magiging ano po sila, mauunawaan nila ang inyong sinasabi.
Ang isa pa, ito pa, ang sasabihin ko sa inyo, pag ako, nagsasalita po ako rito ng English, pero hindi ko po yun pinaprioritize. So sana tayo, pagka tayo naghahayag ng salita ng Diyos, tignan natin kung ano yung mga nakikinig. I-verify natin. Alamin natin kung ang nakikinig ay mauunawaan yung ating pag-i-English. Kasi minsan ang ibang mga nagtuturo, nagyayabang na lamang na sila'y magaling mag-English. Huwag po kayong masasaktan. Ito'y tinuturo sa akin na Santong Banal na Espiritu. Opo. Sapagkat hindi naman po tayo mga Amerikano, mga Pilipino po tayo. Mahalin po natin ang ating sariling wika. Hallelujah. Baka tayo magaya sa sinabi ng ating bayani na Jose Rizal, ang sino mang hindi nagmamahal sa sariling wika ay mas higit pa ang amoy niya sa malansang isda. Alamin niyo po, para po kayo makasiguro, huwag na lang kayo mag-lecture, huwag na lang kayo magpahayag na salita ng Diyos ng pamamagitan ng ibang langwahe. Kasi po, hindi naman po lahat ay nakapag-aral. Hindi naman po kayo chechikin niya na, Pastor, huwag kayo mag-English. Hindi. Makikibagay na lang yan dyan. Sasabihin na lang niya sa sarili niya, nakikinig na lang ako. Total, nandito na naman ako sa loob eh. Ang importante po, bilang isang nagdi-deliver ng salita ng Diyos, klaro na maiparating natin sa kanilang isipan at sa kanilang tenga ang ating ipinapahayag upang matanggap nila ng lubusan ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Hallelujah! So, nandito po tayo ngayon sa Santong Banal na Espiritu. Ano po ang sabi sa Efeso, sa talatang 13? Kayo nga ay naging bayan ng Diyos nang kayo na manalig sa Kanya matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan. So kasi nung time na yun, ang binabanggit dito, ay ito pong hindi mga mananampalataya. So sila ngayon ay naging bayan ng Diyos nang pagkatapos silang marinig ang katotohanan. At ano pa ang sabi rito? Ang mabuting balita, ito, mabuting balita, na nagdudulot ng kaligtasan, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos. Kasi alam niyo po ba, hindi lamang po sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, kinakailangan din meron tayong Espiritu Santo na nakapaloob sa buhay natin na matatanggap natin. Bakit po ba kailangan natin ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo po, ayon po sa mabuting balita dito sa Bagong Tipan, siya po yung mag-guide sa buhay natin. Siya po yung magiging tagabulong sa atin, sa ginagawa natin, upang tayo maging matuwid. Hindi po yan pagdating sa atin, okay na rin, hindi. Meron po tayong trabaho bilang isang mananampalataya. Hindi lang po tayo, nabautismo na tayo, nakikinig tayo, nakuha na natin Spirit, okay na, save na tayo. Hindi po. Habang nabubuhay kayo, habang nabubuhay tayo, kinakailangan ipakita natin ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos sa araw-araw na binibigay na buhay sa atin. Yan po ang katotohanan. Yan po ang katotohanan. Yan ang trabaho ng Espiritu Santo para maging boldness tayo sa pangangaral. Kaya nga rito sa gawa na makatanggap na ang mga apostol ay naging boldness sila sa pangangaral. Ang ibig sabihin po ng boldness, sila ay naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na sila natatakot. Kasi nga nakakatakot ng time na yun kapag ipinatotoo mo ang pangalang Jesus. Ikaw ay ikukulong. Ikaw ay tutugisin ng mga sundalong Romano. Hallelujah! Yan po ang trabaho ng Espiritu Santo sa atin. Pabanalin tayo sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Kristo nang siya'y nangangaral pa rito sa lupa, magpakabanal kayo upang maiharap ko kayo sa aking amang Diyos na banal. Kasi banal po yung paghaharapan natin.
So, hindi tayo magiging matuwid, hindi tayo magiging banal kung wala po tayong Espiritu Santo. Siya po'y nagpapabanal sa atin. Tandaan po natin yan. Hallelujah! Tandaan po natin yan, mga kapatid ko sa pananampalataya. Mga pastor ang nagtuturo. Tandaan po natin yan. Uulitin ko sa inyo. Ituro nyo ng klaro ang salita ng Diyos. Huwag na nating paikot-ikutin. Para bang ginagawa natin na napakagaling natin sa sa mga kung ano-anong mga referensya. Ako po, hindi pa ako gumagamit. Ulit-ulitin ko, hindi ako gumagamit ng referensya. Kasi pag gumagamit ka ng referensya na ibang libro, parang sinasabi mo sa daladala mong libro, ay hindi ka naniniwala. Kulang! Kulang ang iyong binabasa na Biblia. Hallelujah! Sa akin, hindi kulang. Sapat! Sobra-sobra pa. Hallelujah! Yan po ang nangyayari ngayon eh. Kagagaling ng mga nagtuturo ngayon kung sino-sino mga. Meron niya akong napanood na pastor. Ang ginamit na referensya ay yung isang basketball player sa NBA. Si Curry. Pero mo yun? Isama mo rin sa iyong pangangaral ng salita ng Diyos. Isang basketball player si Curry. E anong kaugnayan sa banal na kasulatan ang isang NBA player? Lingkod po tayo ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang ating ipinatotoo rito sa mga tao upang sila'y makatanggap ng kaligtasan. Hindi po yung tao na NBA player. Hallelujah! Naintindihan ba natin ang ginagawa natin? Mga pastor. Yan ang mahirap sa inyo eh. Nag-aral kayo sa Bible school. Pare-pares tayo. Ako, nag-aral ako sa Bible school. Pero wala ako natutunan. Dumating yung panahon na ako'y hinipo ng Diyos, na mag-isa ako, na sinearch ko ang Bible, pinag-aralan ko ang Bible, kung ano ang katotohanan. Nag-aral din po ako sa Bible school. Hallelujah! Kaya po, hindi lamang po tayo dapat bautismuhan sa tubig. Alamin po natin kung tayo binautismuhan na sa Espiritu Santo. Paano po ba makakamta natin ng Espiritu Santo? Yan po ang isusunod ko sa inyo na ipapaliwanag. Step by step po tayo para po mapaliwanagan natin to. Ang ipinapaliwanag ko lamang sa inyo ngayon, hindi lamang po sa tubig, sapagkat ang tubig na pagbabautismo noon ni Juan Bautisma sa ating Panginoong Kristo ay paglilinis po iyon ng kasalanan. Ito po ang Espiritu Santo na binabautismohan tayo ng Amang Diyos na pinagkakaloob sa atin. Ito po yung mag-guide sa ating buhay upang maging matuwid tayo dito sa mundo na ating tinitigilan. Hallelujah! Ito po, sana po malaman natin to. Malaman po natin to. Hindi lamang po yan para maging matuwid ang buhay natin. Ang sabi nga sa Biblia, at mayroong kapangyarihan. Meron tayong kapangyarihan. May gift din niya, may regalo yan. Makapagpapagaling ka ng sakit. Makapagpapalayas ka ng demonyo. Magtatagumpay ka sapagkat ang lahat ng bagay ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo bago po siya bumalik sa kanyang Amang Diyos na nasa langit. Hallelujah! Sana malaman po natin yan, mga kapatid ko, na nananampalataya. Huwag po tayong, ang ibig kong sabihin, kapag nakikinig tayo, maging klaro sa ating pangunawa kung paano ba talaga ang tunay na maging Kristiyano. Marami po kasi ngayon, may mga Kristiyano nga ngayon, nagpapaliwanag, may problema siya sa gobyerno, nagpapaliwanag sa kanilang church. Yung ba tama? May problema ka sa gobyerno, sinuong mo yung maglingkod ka sa gobyerno, naglilingkod ka na sa Diyos, pumunta ka pa sa gobyerno. Ngayon, magka-problema ka sa gobyerno, dinadala mo yung problema mo sa simbahan mo. Doon ka nagpapaliwanag sa mga kapatiran. Tama po ba ang ginagawa mo? Isa pa po yan. Hindi po tama ang ginagawa mo. Bilang isang naglilingkod sa Diyos, hindi po tama ang ginagawa mo sapagkat
ang naglilingkod sa Diyos ay espiritu lamang ang pinag-uusapan dito tungkol sa ating kaligtasan at tungkol sa kalooban ng ating amang Diyos na banal. Maraming salamat po mga kapatid ko. Ito po uli, patuloy na maglilingkod sa inyo, si Kuya Dolpo, na alipin ng Diyos sa kanyang salita. Hallelujah! Hanggat binibigyan po ako ng buhay ng Diyos, ipagkakaloob ko po sa inyo ang ninanais ng Espiritu Santo na malaman po natin. Sa susunod po, ipaliliwanag ko sa inyo kung paano natin matatanggap ang Espiritu Santo sa paanong pamamaraan. Hallelujah! Ako po ay tumatanggap din ng mga Bible study sa inyong tahanan. Mag-message lang kayo. Mag-chat kayo. Sa simbahan, nagbibigay din po ako ng mga pagpapahayag. Wala po akong bayad. Bigyan nyo lamang po ako ng tubig na malamig. Hallelujah. At gayon din po, kung nais nyo po ng kagalingan, lumapit po tayo sa Diyos. Lumapit po kayo sa akin na ginagamit ng ating Panginoong Kristo. Lalapit po tayo sa Kanya, sa Kanyang kahabagan, upang ipagkaloob ang kagalingan. At gayon din ang kapayapaan sa isang tahanan na hindi po nagkakaroon ng kapayapaan. Ang lahat po ng bagay na hindi natin masolusyonan, ilapit po natin sa Diyos. Sa Kanya po ay walang imposible. Maraming po salamat po muli. Pagpalain po kayo at gabayan kayo sa araw na ito. Bagamat ang araw na ito ngayon sa atin ay may parating na bagyo. Manalangin po tayo sa Diyos na tayo maingatan ng Kanyang mga anghel. At ang bagyo ay Kanyang masaway sapagkat Siya ang hari ng bagyo. Siya ang nag-uutos ng bagyo. Anumang bagay, lindol, Siya ang nagpapahinto ng mga yan. Wala imposible sa Diyos. Nang nilalangan niya ang langit at ang lupa, ang lahat ng bagay dito ay binigay niya ng buhay. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyo.